Hello, kumusta po kayo? Hmm, Magandang umaga, hapon, gabi, isang sulok man ng mundo kayo ngayon. Mabuhay po kayo tulad ng dati, hangad ko po na nasa maayos kayong kalagayan, ligtas at malayo sa lahat ng uri ng mabibigat na karamdaman. Ah, Gumawa po ako ng video, hindi siya live, para kumbaga sandali lang po ito para mai-discuss ko lang po yung mga bagay-bagay na tanong sa akin ng mga subscriber. Um, kung tutusin, hindi po na po kayo basta subscriber ko lang, kundi mga kapatid ko dito sa channel na to na nakikiisa sa sumusuporta sa programa ng mahal na Hari at Reyna, Queen Helen Abdurrajak at King Mamay Hassan Abdurrajak. Ngayon ay hindi ko maitatanggi o hindi ko maikakaila, hindi ko itchapwera yung kumbaga hindi ko may isasantabi yung inyong mga katanungan, mga nagme-message sa akin tungkol sa mga kumbaga agam-agam nila, maaaring iba nahihiya magtanong, pero ito nga po, sasagutin ko po yung mga ilang katanungan tulad po ng apat lang po ito na mga kumbaga mga pangunahin o mga madalas na tanong po sa akin. Una, kumusta ako? Kumusta ang mahal na Reyna? Okay? Sa akin po is, ito, maayos naman po sa awa ng Diyos, maayos ang kalagayan. Pero mayroon nga po mga bagay na kailangan na pagtuunan ng pansin, panahon. Kumbaga, dahil mayroon din naman po tayong kanya-kanya mga obligasyon sa buhay, ay naging busy po ako nito mga huling linggo o mga nakaraang buwan. Naging busy po tayo at yun, kaya medyo kumbaga medyo nawawala-wala tayo sa social media. Pero gano'n pa man, andito pa rin po ako para kumbaga mga katanungan nyo, nasasagot ko naman po. Pero yun nga lang, medyo matagal akong mag-reply. Minsan kasi hindi ko agad-agad nababasa kasi nga po yun nga, busy po tayo. At yun, ang mahal na Reyna daw ay kumusta na? Bakit daw almost a week na hindi nagla-live? Mga kapatid, sinabi naman po ng ating mahal na Reyna sa kanyang mga live. Alam ko na nasasabik na rin po kayo. Nasasabik tayong lahat para sa kanya muling pagsasalita sa FB live niya. Pero nasabi niya po ng mga nakaraan na kapag siya tahimik, ala siyang live, ibig sabihin nagtatrabaho po siya. Ibig sabihin po busy ang ating mahal na Reyna. Kaya hintayin na lang po natin kung kailan muli siya mag-e-ere. Alam ko naman po, o naniniwala na po ako na lahat ay kumbaga hindi naman po tumitigil ang ating Reyna sa kanyang mga ginagawa para kumbaga magkaroon na ng katuparan sa lalong madaling panahon ng kanyang programa. Nasa para nga po sa akin ay hindi na po siya magtatagal dahil ang panahon po ang magsasabi, kumbaga hinug na ang panahon na kailangan na talaga na may isa katuparan na yung kanyang programa para sa kabutihan po ng nakararami. So, ang isa pang tanong is, paano makaka-avail ng SIC yung mga, meron po kasi nag-message sa akin na nag-join sa BBMI at ngayon napanood nga po nila ang live video ni Queen na pinapatigil yung leader niya, kung sino man yung leader ng grupo na yon, pinapatigil. At yun nga po nag-message sa akin kasi nag-aalala sila na yun nga po, kaya po tayo naririto ay dahil para tumulong, para kumbaga i-guide po yung mga kapatid natin, mga kababayan sa tamang grupo, sa tamang tao, na hindi po sila mabiktima dahil bilang Pilipino ay naiintindihan ko po ang ating mga kababayan na meron talaga pong
nabibiktima. Dahil syempre sa hirap ng buhay, sa gusto lang nilang umangat ang kanilang kalagayan sa buhay, kumbaga sumusugal sila. Pero dahil nga, kumbaga, nakita nila o narinig nila ang panawagan ng mahal na Rina, kaya kumbaga nagdalawang isip sila at nagbakasakali uli sa pagkakataon na to na tama na ang kanilang kumbaga sasalihan o susundan na grupo na programa. Kaya nga po sinasabi ko na kung sa akin po kayo mag-i-inquire ay isang tao lang po ang pagpapasahan ko sa inyo para na sa ganun ay ma-monitor po kung kayo po ay na-assist ng mabuti at kasi kung sa ibang tao ko po kayo ipapasa, unang-una hindi ko sila kakilala. Maaaring kakilala ko lang sila sa Facebook, sa Messenger, sa group chat, pero yung personality, in person, hindi ko po masyadong kilala at kumbaga may pasa ko man kayo, malayo kasi Luzon po yung nakakasakop sa akin. So, yung pong makakataas sa akin, yung mga leader ko po, dun po ako mag-a-align ko, magko-connect kasi siyempre po sila yung nakakasakop sa akin para po at least kasi po yung grupo ko kasi sa Luzon, kilala ko po yung mga leader na kami nabit ko na sila nagkaroon na kami ng mga pag-uusap, kumbaga hindi na po mahirap para sa akin na kontakin sila kung halimbawa po man po na may problema. At saka madali nyo po kumbaga mapapalo up yung mga concern ninyo. Kung halimbawa, mag-apply kayo ng SIC, madali po ninyong mapapalo up sa pamamagitan ko. Okay? Kaya kung halimbawa sa akin po kayo mag-inquire ng pag-apply ng SIC, ang masasabi ko lang po sa inyo, dun ko po kayo, kahit sa lugar po kayo kahit nasa Luzon, Visayas o Mindanao, dun ko po kayo ipapasa sa nakakasakop po sa akin. Yun nga po kasi iniingatan ko doon is mapunta kayo sa tao na hindi ko naman po masyadong kakilala. Yun lang po iniingatan natin para at least po maligaw man yung papel o yung application, alam po natin ma-trace, di po ba? Yun po yung concern ko. Kaya, yun. Kung halimbawa kung gusto nyong magkaroon ng SIC at naniniwala po kayo sa programa ng Mahal na Rina, at kahit sa ang grupo pa kayo galing, ay welcome po kayo. Kasi po, ang objective naman po ng ating ginagalawan ngayon is ma-connect po kayo sa tamang programa na hindi po kayo maloko. Dahil ito nga po, unang-una, ang pinapangako po ng ibang grupo ay ala naman po talagang pondo. Lumabas na po yan mismo sa bibig ng Mahal na Rina na ala po silang pondo dahil ang pondo po, ang Mahal na Rina at ang King Mamay po, ang signatory, sila po ang pipirma dyan sa mga dokumento na kung ano man po yung hawak-hawak nila. At kung sakasakali po na pumunta sila sa mga bangko, pinapahuli na rin po sila. Kaya malinaw po yan na nilalatag na ng Mahal na Rina yung po pwedeng kahinatnan. Kaya nga po, kumbaga, nasa sa atin na yun, kung hindi tayo maniniwala sa kanya, sa Mahal na Rina, kumaloko man po tayo, ala na po siyang kasalanan doon. Kasi nga, tinuturoan po tayo, di ba? Nagla-live siya, halos, kumbaga hindi na nga siya natutulog. Konting pahinga lang, kumbaga, talagang since 2009 yata, nag-start sila, hindi na sila tumigil. Kaya nga po nasa atin na yun kung maloloko pa tayo. Kasi andito naman po kami para tulungan po kayo, para mailagay po kayo sa tamang direksyon, sa tamang tao, sa tamang programa. Okay? Ang isa pang tanong, bakit daw natuloy pa yung barangay election?
sinabi ro na hindi na matutuloy kasi transition of government na. Ito po, sabi rin po ng mahal na Reyna yan noon sa kanyang live video na kung ituloy man ng government ang barangay election ay okay lang. Pero pag nagkaroon ng inventaryo at kung sino yung nakaupo na barangay captain doon sa barangay, siya yung mag-shoulder kung ano man po yung kaharapin na kaso, kumbaga. At ang grupo naman po ay hindi naman po siya parang maging kaaway ng government. Kasi ang government, ang pagkakaalam ko, pagkakaunawa ko sa mga pahayag na mahal na Reyna ay, kumbaga ito yung government, ito yung sovereign. Ang sovereign niya, ay ang mga royal family po ang nakaupo dito. Queen at King. At ang government, iiral pa rin po siya, pero kailangan niya magpasakop dito. Kung ano yung maging batas dito, kailangan mayroon siyang kumbaga pagpayag, mayroon siyang acknowledge niya yung batas dito kasi ang soberanya, ang concern niya po is for the people. Kaya nga po yung sinasabing mga divine wealth ay hindi mapakawalan ng soberanya ng tunay na signatory kasi nga corrupt yung andi dito. Kailangan mo na linisin ito, yung government na to, para mapakawalan niya yung blessings, yung mga biyaya na dapat mapasa tao. Okay? Kasi ang ginagawa nitong government na supposed to be binigyan ng soberanya ang government ng power and authority sa pamamagitan ng Mapilindo. Tatlong bansa yan na nasasakop ng Mapilindo, isa ng Pilipinas. Kailangan niya, pumirma sila na ang kasunduan is for the people, para sa kapakanan ng mga tao. Pero ang nangyari, hindi ito tumupad. At bagkus, halip na tumupad, gumawa sila ng kaparaanan para hindi kilalanin ang soberanya. Kasi nga ito, ang soberanya, ang royal family, ay nagkaroon ng sabwatan dito sa baba, sa government at yung mga ibang bansa. Nagkaroon ng sabwatan para patayin yung tunay na nagmamay-ari para sila yung manatili. Ang kaso, dahil ito ay tinalaga ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Kasi sa banal na kasulatan, kung mapapansin ninyo, kung magbabasa kayo, susundan nyo ang banal na kasulatan, ang nagbibigay ng power and authority sa king and queen ay ang Diyos din ang nagtatalaga. Ngayon, kung sino yung tatalaga nito, kailangan din magpasakop siya. Kumbaga, merong tinatawag na tawag doon yung True Channel ba? True Channel. Ngayon, kung ito ay tinalaga ng Diyos, alang magawa ito, hindi nga po pwedeng kantiin ito kasi magkakaroon lang ito ng problema. Kumbaga, ang itinalaga ng Diyos ay nasa Romans pa yon, yung kung sino yung binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. So, magpasakop ka. Kasi kung hindi ka magpasakop dito, nagkakasala ka doon sa nagtalaga sa Kanya. Parang gano'n po yan. Ngayon, ang mangyayari kasi, Federal Republic of Philippine Islands, gagana pa rin siya. Pero, kailangan ng maibay sistema. Kasi yung sistema nito na mahabang panahon, kabal yung umalipin, kumbaga nag-control. Politiko, naglaro sila, ginawa nila yung para sa kanila, para sa sariling interes. Yun po yung binabago. At mapapansin nyo po, nawalan na itong malawak na government na ginagalawan ng mga tao, sa relihiyon, lahat-lahat, kultura, yung disiplina, nawala. Nawala yung pagmamahal sa kapwa, nawala yung pagmamahal sa Diyos, nawala yung pagmamahal sa kalikasan, nawala lahat. Yung mga mga divinong mga pag-uugali.
Kaya nga divine government, divine wealth, kasi nga masasakop na tayo ngayon ng soberanya. Ito ang itinalaga ng taas para mamuhay, magdala ng kapayapaan sa lupa, idalihin yung makadiyos na pamumuhay sa lupa. Ngayon, kung sino yung magpapasaway dito, kasi kumbaga yung mind, isip natin ang na-transform, yung kamalayan natin, yung conscious spiritual natin ay mag-level up. Kumbaga, hindi tayo basta nananalangin lang, hindi tayo basta nagsisimba lang. Kasi kailangan may gawa. Kung ano yung kabanalan na tinuturo sa banal na kasulatan, isabuhay natin. Ito hindi hinahadlangan kung ano yung pananampalataya nito. Kung ano man siya, Buddhist man siya, Muslim, Christian, ala silang pakialam. Nga lang, meron tong soberanya, ang mayroong batas, kailangan na ito magpasakop. Kasi pag hindi tayo nagpasakop, disciplinary action ang paiiralin. Siyempre, para magkaroon kasi ng disiplina, magkaroon ng kaayusan. At kung maraming kaguluhan dito, ito nga ang pinoproblema nito ay kailangan magkaisa. Maraming claimants. Marami silang dokumento. Ito kasi ang nagtalaga, ito ang gumawa ng sistema, ito ang gumawa ng programa, kaya alam niya lahat na nangyayari dito. Kumbaga, alam niya, may foresight siya na ito ang mangyayari sa susunod na panahon, kaya ito yung programang ginawa niya. Darating ang panahon na ganito na ang mangyayari, maraming claimants, pero may iisa lang nakikilalanin ang lahat. At yun ay dokumentado, kumbaga ay legal, kinikilala ng buong mundo, kaya walang magagawa ito kung hindi magpasakop. Dahil ito, pwedeng lusawin nito, kasi ito ang mas may power. Soberanya, ito ang nakakasakop sa lahat. Okay, itong bumuo ng United Nations. Kaya po, yun, kung ano yung dito tayo nasasakop, dito tayo gumagalaw sa government. Ano man po ang nangyayari dito, sila po ang may karapatan o mayroong kapangyarihan na magsaayos para maayos po tayo dito. Kailangan natin, kahit presidente dito, magpasakop dito. Yun. Yun po yung pagkakaunawa ko, ha? Correct me if I'm wrong, pero yun po yung pagkakaintindi ko. Kaya kung ano man po yung nangyayari ngayon, kung mayroon man po kayong kumbaga may sapot-sapot sa inyong mga kaisipan, ay alisin po ninyo, bagkus ay gawin po natin mga mabuting halimbawa ang ating sarili sa kabanalan, sa pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa Diyos na lumikha sa atin. Manalangin po tayo dahil maswerte po tayo dahil tayo ay bayan na pinili ng Diyos, bayang Israel sa kapanahonan ngayon. Kaya kung ano man po makita nyo, kung ano man nangyayari sa labas, di ba, tayo tahimik lang. Pero kailangan wag po tayo maging kampante, kailangan talaga ay imulat natin ang ating mga mata, ang ating puso na maging mapagmatsyag, maging matalas ang pakiramdam. At yun, linisin po natin ang ating isip at puso. Iwasan natin yung mag-isip na masama sa ating kapwa. Magkaisa po tayo para sa kapayapaan, para sa kasaganaan. Manalangin po tayo. Panalangin po natin ang mahal na Hari at Reyna na magkaroon sila ng President Edralyn Marcos, aka Rogelio Madrid Abran, na magkaroon sila ng malusog pang pangangatawan para may pagpatuloy po nila ang kanilang programa para sa sangkatauhan, para sa sambayan ng mahihirap. Yun po. Yun lang po ang masasabi ko. Ayun, abangan po natin ang muling pagbabalik ng ating mahal na Reyna on FB Live niya. Andyan lang po siya, nagmamatsyag po sa atin, at pinapanood po tayo, kaya gawin po natin mabuting halimbawa ang ating mga sarili. Gawin natin mabuting halimbawa sa mga darating na panahon, sa golden age na sinasabi, new era, new earth. Ngayon 2024 po, ay hindi pwedeng, kumbaga para sa akin lang po ay ito na talaga yung
kaganapan ng lahat. Kung mayroon po mga problema ay talagang kumbaga palabok lang po yan, parte na ng buhay, kulay na ng ating buhay para maging makulay, para maging maganda, para ma-refine pa ang ating pag-uugali, ang ating pananampalataya ay maging matatag pa. Kumbaga wala namang perfect sa atin dahil pare-parehas tayong tao, makasalanan. May mga kahinaan, may mga bad side, may good side, pero at least yung bad side natin ay konti lang, kumbaga hindi kayang i-manipulate yung good side natin kung hindi kaya pa rin natin makontrol at kaya natin magpakababa sa kabila ng tayo nagkakamali. Yun lang po ang masasabi ko at maraming salamat po mga kapatid. Pagpakatibay po tayo, manalangin po tayo, huwag po tayo mawala ng pag-asa. At yun po, pagmamahal po sa kapwa. Maraming salamat po. Bye-bye!